Hi mga kaparm, nag-breakdown si Miss Market at gumawa na naman siya ng bagong lower low. Malaking red candle siya kanina at mukhang mahirap na naman mag-trade sa ating merkado. Check natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura nya. Pakihanap na lang po doon sa ating tutorial, playlist, and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Nag-breakdown siya dun sa box natin kanina. Ayun guys. Laki na naman nung red candle niya. And bumaba siya dun sa tinitingnan nating range. So, ina-expect natin ngayon sana mag-hold tong MA50 niya and itong area na to. Itong taas na itong box na to. Sana dito siya mag-hold yung ating index. And then dyan na din siya gumawa ng range. Kung di man siya mag-range dito ng dire-diretso, dito sa buong range na to, baka gagawa siya ng mga small structures dito bago siya tumaas. And tinitingnan pa din natin guys itong area dito sa kaliwa. So, kahapon, so ilang araw na natin tinitingnan to guys. Ito. Umangat siya dito. At kagaya nito, umangat. And then nag-AOTS yung kanyang MAs. Yan. Nag-AOTS, MA20, MA50, tsaka yung MA100, nag-align sila. Ito, nag-align din to. Kung makikita nyo to, nag-align na. And kung nakikita nyo to, AOTS na din siya. Tinitingnan natin kung ganito yung magiging galaw niya uli. Bababa uli yung MA20. Makakasama niya itong mga MA50 tsaka MA100. And kung makikita nyo dito, nag-spaghetti yung kanyang MAs. So, spaghetti na MAs, yan yung mga dikit-dikit na MAs. Halos hindi mo makita kung sino yung nasa taas, nasa ilalim. Pag ganyan yung MAs niya, indication niya na nagsa-sideways yung ating market. So ito, kung nagtuloy yung AOTS natin, kagaya nito, ito kasi nagtuloy itong AOTS na to. Kung nagtuloy ng ganyan yan, baka makakita tayo ng uptrend na ganito. Pero tingnan natin kasi, baka ganyan din yung puntahan nito ni Miss Market. Kasi nga, ito tinitingnan natin, tumaas siya dito. And then, nag-correction. Nag-spaghetti yung mga MAs. So, baka mag-spaghetti yung mga MAs niya. And then, diretso ulit sa uptrend. So, ito. Pag nag-AOTS yung mga MAs niya. So, guys, ito. May nag-comment sa YouTube. Hindi makita tong pink line. So, ano to? Pink line to. So, standard yan eh. So, para isa na lang yung mga kulay ng mga MAs ko. So, hindi ko na siya babaguhin kasi dyan na ako nasanay. Pwedeng gawin nyo, panoorin nyo yung AOTS na video. Then, gawa kayo ng mga MAs. Set up nyo yung mga MAs natin. Para, practice nyo na din yun. Para, makagawa kayo ng MAs, makita nyo yung mga nag-AOTS, nag-spaghetting mga MAs, tsaka yung mga nag-downtrends na MAs. Ito, downtrend to guys. Pagka pabaliktad yung MAs nya, nasa ilalim yung MA20, nasa gitna yung MA50, nasa taas yung MA100, indication na nagda-downtrend yung ating market. So, pag ganito yung galaw ni Miss Market, ganito ulit. Hanap pa din ulit tayo ng range trade. Tsaka yung mga bounces. So, range trade pala, mga bounces, mga swing trades.
And then, kaya siya range trade kasi magbebenta tayo dun sa yung range ang tinitrade natin. So, pag nag-range trade ka dito, kunyari, meron kang isang stock, ito yung range mo, dapat magbebenta ka dito. Portion, wool, nasa sa inyo na yun. Pero kailangan magbenta pag ganito yung galaw ni Miss Market. Huwag tayong umasa ng mga tataas siya talaga ng mataas na mataas. So, pwede ka magbenta dyan sa range, sa taas. Pag nag-range uli siya, pababa, bili, and then, sell uli. Ganun lang. Pag nag-breakout naman sa range, pwede kang bumili uli. Diba? So, huwag kayong matatakot kasi tawag yan FOMO eh. Yung nanghihinayang ka na tataas pa yan. Sayang yung kita kasi baka tumaas. Mga opportunity pa din dyan kahit magbenta kayo dito sa range. So, huwag kayong matatakot. Okay? Yun ang hinahanap natin. Market leaders, tsaka yung mga range trades. Bounces, tsaka yung mga swings. Yan, si PSEI. Check natin yung isang nag-breakout natin kanina. Si SEC. Si SEC, matagal na natin tinitingnan to. Malayo pa lang. Kita na natin yun. Pero tingin ko dito tayo nag-umpisa. Dito sa area na to. So, dito sa range na to, nakikita na natin siya. And then, dito din. So, ngayon, nakailang percent na siya. Nakailang... So, mabagal pa din. 18%. Pero kung dito natin siya nakuha, 28%. So, okay na din. Mabagal to si SEC. Pero, maganda naman yung galaw niya paakyat. Kahit paunti-unti, maganda yung galaw niya. So, mid-cap siya. So, ang plan natin dito kay SEC, breakout level natin dito, 17.20. Bibili tayo after niya mag-breakout. 17.22. Possible TP natin. Saan natin nakuha yan? Sa ilalim ng mga candles dito. So, alam ko dito sa ilalim ng candle na to eh. Possible TP natin, 18.92. Possible gain, 9.15%. Cut loss natin, kay SEC, since maliit lang din yung ginalaw niya kanina, ilang percent lang yan from our breakout level. Wala pang 2% or 2%. So, hindi natin babaguhin itong 4% cut loss natin. 4% cut loss natin kay SEC, 16.70. Maganda yung volume niya kanina, above average. RSI niya, 76.13. So, pasok sa criteria natin to si SEC. Pero guys, kahit napasok sa criteria natin si SEC, small allocations tayo sa mga stocks ngayon. Huwag muna tayo magpo-full allocation kasi hindi nga maganda yung galaw ng ating index. Next natin, yung ating top 5 picks para bukas, July 16, Friday. EMP, ACE-N, Nickel, LC, tsaka si ACE-X. Actually, mahirap gumawa ng top 5 picks ngayon. Medyo mahirap maghanap ng mga magbe-breakout. Madami ko. Guys, mamaya, hintayin nyo yung after nitong top 5 picks, meron ako mga binabantayan na stocks. Sasabihin ko dun sa after nitong top 5 picks natin, yung mga FYIO stocks natin. Check natin si EMP. EMP gumalaw kanina kaso nga lang nauntog siya dun sa ating breakout level. Pero gusto natin yan kasi tinetest niya yung breakout level na yan. Mas madaming beses niyang itetest yan, mas maganda. Breakout level natin dito 12.80. Bibili tayo after niya mag-breakout. 12.82. Possible TP natin kay EMP. So dito natin nakuha. Medyo malayo-layo na to guys, mga 2013 pa. So dito natin nakuha. So nagre-react yung price niya dyan. So, yung ating kinuwang possible TP, 14.00, possible gain, 9.06%. Cut loss natin dito, nakuha natin sa ating trade plan calculator. 4% cut loss, 12.42.
volume kanina ni EMP, below average. RSI niya, 67.14. So, kahapon, kasama din sa top 5 picks natin to. So, continue lang natin na bantayan siya. Next natin, si Ace N. Si Ace N, ang bagal din ng galaw. Pero gumagalaw. So, okay lang din to. And then, makikita mo naman yung pattern niya. Nagbe-breakout, titestingin niya yung kanyang breakout level uli. So, ito guys, tingnan nyo to. Ang tinuturo lang natin dito, ang nilalagyan natin ng top 5 picks is yung mga breakout. Pero, titingnan nyo yung mga pattern, yung mga stock. Kasi pwede kayong bumili dyan. For example, ito si Ace N. Anong nagiging pattern niya? Magbe-breakout siya. Testingin niya yung breakout level niya. And then magbe-breakout ulit. Testingin niya yung breakout level niya. Kung makikita mo yan, breakout level, ito sa taas, di ba? And titingnan niyo din itong mga MAs. Pwede niyo siyang abangan sa MA20 kasi nag-touch na siya dyan dati. So, ito, isang beses siya nag-touch dyan. Pero saan siya siya sa sumasakay. Tingnan nyo itong EMA9 niya. Itong kulay puti, ito yung EMA9. So, kita nyo kung saan siya sumasakay. Dito, nag-range siya dito, sa area na to. Pero, yung pa din yung nagiging support niya after niya, no? So, yan yung mga titingnan nyo. Kung ako to, bibili ko sa Confluence, syempre. So, makikita nyo yung Confluence. Dapat meron dalawa eh. Dalawa kang Confluence. For example, ito. So, anong Confluence niyan? EMA9, tsaka itong taas ng Darvas box. So, dati niyang resistance, ngayon naging support na. So, pwede siyang gawing Confluence. So, isa pang Confluence. Ito, recently lang. EMA9 uli, tapos taas ng Darvas box, previous Darvas box. So, yan yung pwede nyo pagbilan. Actually, pwede din kayo bumili sa breakout. Kaso nga lang, hintayin nyo. Expect nyo na yan. Mag-dip uli siya dyan sa breakout. Pwede kayo magdagdag dito kung nag-dip siya dyan. Kasi parang test siya ng resistance uli eh. Or test siya ng support eh. Natin yung support, nag-resistance na. Tinest niya yung support niya. So, pag na-test naman niya, tapos umangat siya dyan sa support na yan, hindi siya nag-close below, pwede kayong bumili dito. Dito sa taas ng support. Ganon din dito. Ayan, mayroon kang Confluence dyan, tapos hindi siya nag-close below dito sa box na to. So, parang yung testing niya, successful yung test niya nitong support. Ibig sabihin, nag-support tong taas ng Darvas box. So, pwedeng ganyan guys. Kaso nga lang, tinuturo lang natin dito sa ating vlog is yung breakout. Gagawin uli natin siya ng box. Ito yung box natin kay Ace N. So, body to body tayo. Breakout level natin dito. 8.95. Bibili tayo after niya mag-breakout. 8.96. Pagawin na lang natin to. So, malaking tulong itong mga patterns guys dito sa pag-trade. Especially, yung pattern na nakikita mo, meron siyang confluence or dalawa yung nakikita mong reason for buying or tatlo. Mas maganda kung tatlo. Makikita nyo to. Kagaya yung kanina, di ba? May confluence siya dito, may confluence siya dito. So, titignan-tingnan nyo yun guys. So, ito yung ating buy, 8.96. Buy tayo after niya mag-breakout. Possible TP natin. Babaguhin na natin to guys kasi malapit na siya dyan. Ang TP na natin, itong taas ng ating itong candle na to. Dito sa dati niyang TP, 4.89% na lang yung kanyang possible gain. Kaya, hindi na siya pasok sa ating risk to reward ratio. So, kukuhain na natin itong taas nung
candle na to. Possible gain natin ngayon dyan 12%. Possible TP natin itong taas nitong candle 10.09. So adjust na lang natin. Magiging cut loss naman natin dito. Bibili tayo 8.96. Ace N 8.96. $8.68. Actually, napagkakitaan ko na dati to sa Ace N, kaso bumili uli ako. Parang wala pong 1% yung gain ko uli dito. Alam ko nag 3% gain na ako dito dati. Pagka breakout dito, nag 3% gain ako dyan. Kaso nga lang, ito na uli tayo. Nag-range na naman siya. Pero, hintayin lang natin. Mabagal siya pero gumagalaw. Okay na yan guys kasi bihira tayong makita ng gumagalaw na stocks ngayon na dire-diretso pataas. At least ito, dire-diretso pataas, nagre-retest siya nung kanyang breakout level, pero dumidiretso naman pataas. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 65.26. Ayan si Ace N. Next natin. Si Nickel. So, si Nickel, nasa top 5 picks din natin to kahapon. Check natin siya. Nickel. So yun, gumalaw si Nickel kanina pero parang si EMP konting-konti lang. Check natin yung plan natin kay Nickel. Breakout level natin dito 5.70. Bibili tayo after niya mag-breakout 5.71. Possible TP natin, dito natin nakuha 6.41. Possible gain 11.99%. Cut loss natin kay Nickel 4%, 5.53. Volume kanina ni Nickel below average. RSI niya 55.85. Yan si Nickel. Bantayan uli natin siya bukas. Next natin si LC. Si LC, farm boss swing box gagawin natin dito. Gawa tayo ng small box. Breakout level natin dito 0.1590. Bibili tayo after niya mag-breakout 0.16. So itong 0.16 makuna talaga to eh. So guys, itong 0.16 actually pwedeng ito yung breakout level din natin. Pwede kayong bumili dyan after ng 0.16. So, ang bili nyo is 0.1610. Pwedeng ganun guys. Pero, pwede na din to kasi baka mag-confluence yung breakout sa MA50 tsaka dito sa box na to. Either way, pwede naman. 0.16 ang bili nyo or 0.1610. Big box natin. Ito na yung big box natin. Possible TP natin doon sa taas ng box 8.53%. Ang ating possible gain. Possible TP natin 17.30. Cut loss natin kay LC
Itong trade plan calculator natin guys, meron tayong tutorial nito. Kaya hanap lang doon sa ating tutorial playlist. Maganda to, meron kayong ganito guys, kasi makikita nyo kaagad yung mga 4% cut loss, yung pwede kayo mag-TP ng 10% or 5%, pwedeng ganun. So cut loss natin dito 0.1550 KLC. Yung 4% cut loss guys, yan yung maximum na loss na ina-allow natin sa isang trade. Volume ni LC kanina, below average. RSI niya, 52.02. Yan si LC. Next natin. And yung last, si AceX. So, nasa FYIO stocks natin to sa dati. Hindi ko alam kung this week lang or last week. Check natin sa AceX. Parang swing box din. Gawa tayo ng malaking box. So, pwede to guys. Pwede din dito sa taas. Pero kuhain natin to. Kung madaming tinamaan dito. Small box. Or yung ating parang swing box. So, nauntog siya dyan kanina. Breakout level natin dito. 18.40. Bibili tayo. After niya mag-breakout, 18.42. Possible TP natin. Pag parang swing box, automatic. Itong taas nung big box yung ating possible TP or initial TP. 20.50. Tingnan natin kung tama guys ah. Ito, 20.40 pala. Cut-loss natin dito kay AceX. 18.42 tayo bibili. AceX. Tanggalin muna natin si BC. Si BC nag-breakdown. 18.42. Cut-loss natin 17.85. %, cut loss. 86. Kung buy to stop, 86 tayo. Volume kanina ni AceX, above average. RSI niya, 49.80. So, yun guys, mahirap nang kumuha ngayon ng above 50 na pwedeng i-trade. Kaya, meron tayong RSI na 49.80. Pag nag-breakout naman siya dito, pwede siyang maging 50 na yung RSI niya. Above 50 na yung RSI niya, ibig sabihin, nasa bull territory na yung kanyang RSI. Okay guys, yan si AceX. And yan yung ating top 5 picks para bukas, Friday, July 16. So, check natin yung mga FYIO stocks natin. Unang-una si HLCM. Si HLCM, ayun, breakout. Alam po, nakuha na din natin si HLCM dito. Sa area dito. Dati. Pero ngayon, momentum siya. Ang ganda ng volume. RSI niya, 69. Kung nag-small allocation ka dito sa breakout, pwede kang mag-add pagka nag-breakout to sa yung RSI niya sa 70 level. Pag tumaas siya doon. So, maganda volume, oh. Tapos, naka-AOTS na din siya. And guys, ito yung suggestion ko sa inyo. I-trade nyo yung mga AOTS pag ganitong galaw ni Miss Market.
Mas magandang i-trade to. Mas stable sila kaysa dun sa mga hindi naka-AOTS or yung mga nagsa-sideways na stocks. So, ang ating possible TP natin siguro dito, nandito na. Sa area na to. Ilang percent na lang yan. 6.55%. So, mag-ingat kayo dito. Mukhang meron siya dyang malakas na resistance. Pwede din yung target nyo dito sa area na to. Yan, pwede pa yan. So, ilang beses nag-react yung price na dyan, pwede yung targetin din. Target TP. Okay, HLCM. Tapos madami kong range trade. Si Monde. Range trade. Ayun, si Monde. Hindi siya nag-breakout dito sa ating breakout level or dito sa ating box, pero ito mukhang nagre-range naman siya. Mukhang support na to, area na to. Kung bibili ka dito sa ilalim, mga 5% pa yan. Pero hintayin nyo lang. So gusto natin may confluence eh. Pag umabot yung MA20 dyan sa ilalim, and then nag-touch yung price dito sa ilalim pa din, maka pwede na kayong bumili. Pag ganitong galaw ni Miss Market, kailangan natin ng madaming pasensya. Hintay-hintay talaga. Next natin, si DMC. Ito, range trade din. DMC. Maganda din galaw ni DMC dati, pataas na. Kasi ito, nag-breakdown sila. And then, sumasakay siya ngayon sa MA50. So, titingnan natin yung dati niyang box. Nag-breakdown ng konti doon. Sumakay sa MA20. So, titingnan natin yan. Kung bumili ka dito sa MA20, sa pag-angat, okay lang din yan. Pwede yan guys yung pag nag-break out sa MA. Kunyari, itong MA20, pag umangat yung price dyan, pwede kayong bumili. Basta't may confluence. Mas maganda may confluence. Ito yung confluence nyo. Breakout dun sa dati niyang box. Okay? Kaya maganda din yung volume nyo. Kaso nga lang yung RSI niya. Bumaba talaga. So, DMC. Sino pa ba? Si DLM. Range trade din. Ito yung mga pinagkakitaan ko dati. Si DLM. Kaso bumaba na siya eh. So, maganda pa din siya i-trade kasi kita nyo, naka-AOTS pa din. RSI above 50. Okay pa naman. Kung gusto niyo mag-trade ng mga range, ito yung mga pwede. Mga naka-AOTS. Breakdown siya dito sa MA20. Pero nag-breakout na uli siya dyan, oh. Pero kailangan natin ng confluence, guys, eh. So, ito yung confluence niya. Nag-support dito. Tapos nag-breakout dito sa small box na to. Breakout din sa MA20. Pwede kayong bumili dyan. Ilang percent pa yan pagka nagbenta kayo sa taas ng box. 9%. Pero guys, tingnan nyo itong mga resistance dito. Medyo madami-dami na. Kung taas na to, ilang beses nag-react yung price dyan. Ito din. And then, ayan na. So, yan. Babantayan nyo yung mga resistance na yan. Range trade pa uli. Si DLM, Farm Boss Swing Box, CPG. Ito, binabantayan ko din to guys, CPG. Meron siyang strong moves nung mga nakaraan. Pero nakikita nyo yung kanyang madami pa din namang trades. Makikita nyo yung area na to, mukhang nagsusupport naman. Yan. So, mukhang nagsusupport yan. And then, itong MA20, hanap na kayo ng pwede nyong pag-breakout na ng price. Kapag ganito guys, maliit na lang yata ito eh. 7%. Okay pa naman. So, pwede kayong bumili sa support. Pag bibili pala kayo sa support guys, small allocation lang. Kasi, hindi yan yung gusto nyong trend eh.
Ayaw nyo ng ganitong trend, di ba guys? Yung mga pababa. Ayaw nyo ng ganyan trend. Nasa against dyan yung trend na gusto nyo. Yung gusto natin, pataas na trend. So ito, ayaw natin to. Kaya, kung bibili kayo sa support, small allocation lang. Pag bibili naman tayo sa breakout, pwede tayo mag full allocation, depende doon sa galaw ni Miss Market. Pero pag sa support, small allocation palagi. And then mag-add na lang tayo, may nabibreak siyang mga resistance. So ito kagaya nito, CPG, bibili ka ng small allocation dito sa support. Kung tingin mo, nagsusupport na yan kasi ilang beses na siyang tumama dyan, oh. Pwede din dito. Kaso ito, pwede na to. Tapos pag nag-breakout dito, pwede kang bumili uli. Dito sa taas ng box, pwede kang bumili uli. Kung gusto pang bumili uli dito sa breakout dito sa taas, okay lang din. Pero kung ako yan, dito na ako magbibenta kasi nag-range trade nga tayo ngayon. Yung range lang tinetrade natin. Okay, GMA 7. Range trade din. Tingnan natin yung box niya dati. So ito, meron siyang box dito. Body to body. Titingnan mo naman kung week to week, ganyan. And then hintayin mo na lang so hintayin to guys ah. Kailangan may confluence ka talaga. Kunyari ito, tapos nag-cross dyan yung price, nag-support na dyan, yan yung bilihan. Ang pwedeng technique naman dito, or yung buying nyo, bili kang small allocation dito, and then pag nag-breakout uli dun sa MA20, pwede kayo magdagdag ng allocation. Okay, sino pa ba? Si GMA, FNI, wala pang, hindi ko masyadong gusto si FNI, pero tingnan natin. Kasi yan nga, oh, tingnan nyo yung MAs nya, pa-downtrend pa. Pero nag-breakout na siya dun sa MA20. Tingnan natin kung mag-above all MAs to si FNI, tapos pwede na natin siyang i-trade. Ito yung ating binabantayan dyan. Kung box na to. Okay, FNI, sino pa ba? OLHC. Yan, si OLHC. Tingnan natin kung itetest niya ulit itong box na to. So, pag tinest niya yan, itong MA20, and then nagkita sila dyan sa taas ng box, baka pwede na tayong bumili. Okay, small allocation ulit. Tapos pag nag-breakout dito sa taas, pwede kayo magdagdag ng allocation na. Ito pa ba? Si B. Si B parang si Ace N na mabilis gumalaw. Kung makita nyo si B, meron tayong box dito. So si B, nagkakitaan ko din to. Dito ako bumili. Farm Boss Swing Box. Pero nagbenta na din kaagad ako dyan eh. So makikita nyo yung box ni B. Ayan yung price niya. Ayan, tinetest niya palagi yan, oh. Parang si Ace N, di ba? Tinetest niya yung area na yan. Pero wala tayong confluence. Hintayin natin tong MA20 siguro dito. Pero actually, pwede na kayong bumili kung gusto nyo. Kung ilang beses niya na tinesting yung area na yan, mukhang nag-hold naman. Meron lang isang beses na nag-dip siya below that area. Pero ito, 2 araw na yung doon nagsusupport yung kanyang price. Pero kung gusto nyo, kasi ito, dapat na-trade ko to eh. Yung breakout dito. Kasi hindi ko na siya na-trade. Tapos i-range trade ko lang dapat siya dito sa area na to. 9% pa din. Kasi hindi ko na siya na-trade kasi may binili kong iba. Dito sa area na to. So dito. May box ka dyan. Dito ko dapat siya iti-trade kasi 2 beses niya ng tinest siya, no? 3 beses na niya ng tinest. Pwede na. Kaso nga lang, nagdalawang isip ako. Kasi iniisip ko, magta-touch muna siya dito sa MA20. So kakahintay, tumaas na siya. Pero hintayin pa din natin. Baka may opportunity pa din. So ito lang yung trading guys. Hintay-hintay. Huwag papasok agad. Ano pa ba? Si B, si Apo. Mukhang nag-hold na naman yung kanyang price. Itong area na to. So madami na siyang breakdown eh.
Pero mukhang nag-hold na siya dito sa area na to. Yung previous box, mukhang nag-hold na siya dyan. Po, sino pa ba? LC. So, yan muna guys. Madami-dami na yan. Madami na kayong mapagpipilian. Pero ngayon, hintayin lang kayo ng magandang setup. Huwag yung pilitin kung walang setup talaga. Mas maganda may confluence. Ito si Apo may confluence na siya. Previous box. And then, itong MA20. Siguro pang nag-close siya dyan sa MA20. Sa taas niyan. Baka pwede na tayong bumili uli eh. Above all, MA na siya. And then, scale up na lang. Small allocation lang. Then, scale up na lang tayo. Example dito, may resistance dito. Makikita nyo naman dyan, yung price nya. Ilang beses nag-support, tsaka nag-resist dyan. Pagka-breakout dyan, pwede na tayong magdagdag. And then, range trade lang ulit. Dito, 6%. Dito, 9%. So, pili na lang kayo. Okay, guys. Sana may kumita sa atin bukas. Ang hirap mag-trade ngayon. Check natin yung ano ulit, guys, PSEI. Dito madadaling mag-trade, guys. Hintayin nyo to. Kung medyo nahihirapan talaga kayo ngayon, hintayin nyo lang ng magganto ulit. Kasi pababa yung PSEI natin. Medyo mahirap i-trade to. Kung gusto nyo mga halos sure trade na, hindi naman talagang ganun kadaling dali. Pero yung lalabas talaga yung setup mo, itong area na to yan. Ito, puro range trade ka dito. Tsaka bounces. So yun, ingat-ingat. Konting tiyaga lang sa paghihintay. Lalabas din yung mga setup uli natin. Doon na tayo sa ating quote. No pressure, no diamonds. So yung diamonds natin, guys, alam naman natin na sa pressure yan. Sa pressure na bubuo yan. Sa pressure nung core ng earth. Or dun sa ating mga lupa. Kaya siya nabubuo yung mga diamonds. So parang trading, ang daming pressure, di ba guys? So pressure kang bumili kasi napopomo ka. So kaya i-resist mo ng i-resist yun. Eventually, magiging magaling din tayo sa trading. Yung pressure, mawawala yan paunti-unti. Aral-aral lang, and then journal. And then wag kayong susuko. Kailangan tumagal tayo dito sa trading bago talaga tayo maging expert. Okay guys, good luck bukas. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindutan din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.